So, ating buksan ang ating mga Biblia sa Genesis 3:1. 3:1? 3:1? Opo. Genesis 3:1. Sa lahat din ang uso, sa lahat. Sige, pwede naman sa pwede. Oh, 1, 2, 3, go. Ulit. 1, 2, 3, go. Ang ahas ang pinakapuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon isang araw. Totoo ba ang sinabi ng Diyos na huwag kakain ng anumang halaman? Alam mo na? Sumagot daw lang. Basta. Okay na po, 1 to 10 yun? Ay, ano ba? Sabi mo mo Ano lang. ba? Ikot mo lang, Jay. Ano to? Ikaw ano na? Sige, Candy 1 po, to maikot po, Candy. Sige, 1 na. Genesis 1. Ay, Genesis 3:1. Genesis Sa mga mag-asal. ang ahas ang pinakatukso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang sa kahoy? Bungang kahoy. Buong kahoy. Sige, Buong kahoy. Saan pa na tayo sa mga? So, dun sa verse na po yun is dumating yung ahas, yung pinakapuso daw po. So, nakita niya si Eva. Nilapitan niya pala. Sorry. Nilapitan niya si Eva, tapos tinanong niya. Tinanong niya si Eva. Ano tinanong? Langis. Totoo bang sinasabi? Ayan. So, tinanong niya po si Eva, tapos pinagdudakan niya po yung sinabi ng Diyos. So, ipinapakita po dito na minsan, ang tukso ay nagsisimula sa maliliit na tanong na nagpapakina ng tiwala natin sa Diyos at sa Kanyang salita. Verse 2. Sumagot ng babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa So, sinabi ni Eva na binigyan sila ng Diyos ng kalayaan ng kumain ng mga bunga ng mga puno sa hati ng Eden. So, makikita natin doon na makikita natin dito na alam niya ang kabutihan at biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. So, verse 3. Maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halaman, sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain ng hindi po, man lang ng bunga ng puno iyon kapag ginawa namin iyon, mamamatay. So, dun po sa verse 3, pinaalala po or sinabi ni Eva na may isang puno daw po doon na pinagbabawal na kainin. Pinagbawal ng Diyos na kainin. So, ipinapakita po dito na ang mga utos ng Diyos ay hindi para pigilan tayo, kundi para gabayan at protektahan tayo sa mga mali. Verse 4. Pero sinabi ng ahas, Hindi totoo, mamamatay kayo. Okay na ba? Yung 4? Pero, sorry. Yung verse 4 po, sinabi nga doon po ng ahas na hindi sila mamamatay. So, makikita natin doon kung paano tinatangka ng tukso na baliwalain ang babala ng Diyos at gawin parang hindi mahalaga ang kanyang salita. Verse 5. sinabi yan sa dahil alam sa araw ng kayo ay magbuksan ng mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakalam kung ano ang mabuti at masama. So, sa verse 5 po, nangako ang ahas na magiging parang Diyos sila po kapag kinain po nila yung prutas na yun at magkakaroon po sila ng kaalaman. So, pinapakita po dito, yung tukso po ay kadalasang nag-aalok ng bagay na mukhang maganda. Saglit ka. Gaya ng binasa mo. Sinabi nung ahas sa kanila na parang magiging Diyos sila. Opo, tapos Dahil magkakaroon magkakaroon sila ng kaalaman. Ibig sabihin na pala lang na Binilang na dyan pala. Kaya kung hindi mo babasahin yung buong istorya ng kagaya ng dyan, hindi mo babasahin ng buong pero malaki ng verses.
tapos doon ka babase, maaaring malisod ka. Kaya kailangan basahin mo lahat ng maintindihan. Right? Right. Po, sa verse 5, so pinapakita po doon, ang tukso ay kadalasan nag-aalok ng bagay na mukhang maganda kahit mali ang paraan. So, sa verse 6 naman po tayo. Nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda itong tingnan at ang bunga ay parang masarapin. At dahil sa pagkakanais niyang maging marunong, nasisiyahan ng bunga at kumain nito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. 6 naman po is ang po doon na pinili po ni Eva na kainin yung bunga at hinatian niya po yung asawa niya. Ay, hinatian niya po yung asawa niya. So, Oo nga pala na. So- Naalala ko tuloy sa niya kasi asawa. Eh, niliga pa lang sila eh. So, hindi pa nila alam mag-asawa sila. na... hindi nila alam yun kasi hindi pa nga sila nakakain ng Pero kuya, prutas na ano eh. Explain mo. Sagutin kita. nagsabi Sige. Kaya nga, diba? Sabi ni Legal. God, yung mga hayop may mga partner. Ngayon, si Adan, sabi niya, dahil para hindi ka Malungkot. kumain ka ng magiging partner mo. Kaya, doon pala, alam na nila ang galing ni Mama. Galing ni Mama. Yung tao po, nilikha po na ano, dinisign po tayo na yung lalaki tsaka babae po. Together po. Together. Oo, isa. Nailangan gagawin ko sigo. So, yun po. Okay ka na tayo? Kasi nga sa kanya siya inugod no, sa tanda mo. Nandiyan po lang po pala. Kaya asawa na agad ang tawag. Si Lord ako nagsabi sa dalawa ito. Kaya nga lang, dahil ang isip nila is hindi pa bukas. Kaya yung isip nila is puro ano lang, kasiyahan, puro joy lang. Pero, Walang maiisip na kasamaan. oo, walang envy, walang sakim, walang ano. Pero, kung hindi pumayag si Eva Si na Eva. kunin yun, magkakaanak sila. Yes. Pinainiisip ko Ganun pa rin kasi, tumuhan. dun, kaya ako naman natanong yun, kasi nga, ang nangyari is, nung pagkain nila, saka lang nila nalaman na hubad sila. Oo, kasi nga, ano ba ang meaning ng hubad? Green? Ano yung green? Mm. Hindi, may ibang word. Mahalay. Mm. Parang kahalayan ang pumasok sa kanila. Kung bakit, kasi hubad ako. Kung wala ka, hindi ka mahalay or hindi. So, parang ang mindset ko pala nila dati is para silang mga katulad lang sa Parang kanya walang walang suota. normal lang. Yes. Okay. Dahil yun. Sa verse 6 po, pinapakita po dito na ang ating mga desisyon po ay hindi lang po para lang sa ating sarili, nakaka-apekto rin po sa iba. Yes, correct. So, sa verse, sa verse, Seven ka na. Verse so sa verse 7 po, Pagkatapos nila kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama. At napansin nila na ugat pa sila. Kaya pinagtagni nila ang mga dahon ng bunot ng igos para ipagtakip sa kanilang katawan. So, after po nila makain yun, naramdaman po nila yung hiya at napagtanto po nila na ano po, nagkamali po sila sa ginawa nila. Ipinapakita po dito ang kasalanan ay nagdadala ng bigat sa puso. Nalalayo ang tao sa Diyos. Ayan, nalalayo ang tao sa Diyos po. Mali po pala. Sa verse 8 po, Nang bakit hapon, narinig nila ang lalakad sa harapan at Panginoong Yahweh, kaya nagtago sila sa mga puno. Ano ba yung bakit hapon? Narinig ano, ibig sabihin, wala pa silang... magagabi na. Hapon. Pagdating ng Nagkaroon na sila Saan sa ba mga yung dyan eh. Saan? So pwede na nakita nila ang Diyos. Kasama na nila talaga ang Diyos eh. Hindi, okay. Ibig sabihin, nagkaroon na sila ng kasalanan. So pwede na silang mamatay. Yun nga, mali nga yung pagka mamatay, mamalayo sa Panginoon. Mamatay, ibig sabihin, di ba, buhay na walang hanggan. Pag tinanggap mo si Jesus Christ. Ibig sabihin, mamamatay na sila.
Kasi dyan, sa kasalanan. Oo. Nag-between po. Yun. Ang siya, may kahulugan, hindi literal. Internally po yung sinasabi. Spiritually. Ako, spiritual. Pero hindi ko rin alam kung hindi nila kinain yun mamamatay din ba tayo physically sa panahon na yun? Yun ang hindi ko alam. Yun ang hindi ko alam. Ako na parang may question din ko ako na kung hindi kaya kinain na iba yun, siguro wala nang nagiging yun ng mga tao. Yes! Lahat masaya. Yes! Lahat nakahubad. So, sa verse 8, sinabi po doon na dumating po yun ang Diyos. So, ang ginawa po nila is nagtago po sila dahil sa takot po. So, ngunit nakikita rin dito na ang Diyos ang unang lumapit po sa kanila. Ipinapakita po dito ang kanyang pag-ibig at pagnanais na ibalik ang relasyon po. Verse 9. Tinawag nila ang lalaki na tinanong, saan ka na? So, dun po sa verse 9, tinanong po ng Diyos si Adan kung nasaan po siya. Hindi dahil po hindi alam ng Diyos, kundi dahil gusto niyang marinig ang sagot at ananyahan si Adan na bumalik po sa kanya. Yes! Sa verse 10 po, Sumagot ang lalaki, narinig ko po kayo sa alamanan, kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil inamin po ni Adan na natakot po siya at nagtago po siya. So, ipinapakita na ang pagiging tapat niya po sa Diyos ay unang hakbang sa paghilom at muling paglapit sa Kanya po. So, dun po sa nabasa ko po sa, ano ba tawag? Daily bread po. So, ang ano po kasi doon is parang siyang nagkukwento. So, sabi po doon is, nabasa ko po doon, isang araw. Isang araw po, nagsisimula po doon yung nakagawa po ng pagkakamali yung pamangkin niya po. Pero po, sabi po nung first person po, na alam niya po alam po ng pamangkin niya na mali po yung ginawa niya, pero ginawa niya pa rin po. Pero halip po na iwasan niya to, kinausap niya po yung bata. So, pagkausap niya po doon is nakapikit po yung bata paharap sa kanya. So, parang napansin niya po doon na umiiwas po at nagtatago po yung pamangkin niya dahil sa hiya at sa takot na ginawa niya po. So, iniisip na kapag pumikit po siya doon is naisip niya na hindi ako makikita nito kasi nakapikit ako eh. Tapos hindi po siya kakausapin. So, dito niya naisip na yun nga po, yung nangyari is akala niya po na hindi na siya kakausapin dahil nakapikit siya. Hindi rin siya makikita. So, ang ano po doon is, ang gusto po niya is, gusto niya makausap ng malinaw po yung bata. Dahil gusto niya po nakadilat kasi gusto niya po makita. Gusto niya po makita na yung pamangkin, gusto niya po makita yung pagmamahal niya dun sa pamangkin niya po at handa niyang ipatawad yung pamangkin niya po sa ginawa niya. So dito niya po naisip na ganito rin ang ginawa ni Adan at Eva. Matapos sila magkasala po sa Diyos at sinubukan nila magtago sa hati ng Eden, pero kahit nagtago po sila, nakita pa rin sila ng Diyos at tinawag pa rin niya sila po. So, pinapakita po dito na kapag nagkakamali po ang tao, natural na magtatago, natural na magtago dahil sa hiya po at takot. Pero po, pinapaalala po dun sa kinuwento niya po na nakikita pa rin ang Diyos at sa halip na layuan tayo, patuloy niya po tayong hinahanap at minamahal. At handa po makinig ang Diyos at magpatawad po, lalo na kapag tayo ay lumalapit sa